Pinakakasuhan ng House Quad Committee ng Crimes Against Humanity sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang mga kaalyado kaugnay ng madugong war on drugs, pati ng mga sangkot umano sa iligal na pogo. Inirekomenda na ring imbestigahan ang iba pang laman ng committee report. Ipiniresenta ng mga House Quad Committee yung kanilang progress report dito sa plenaryo. Sila yung committee na nag-imbestiga nga nung koneksyon ng mga pogo ng Chinese syndicates, illegal na droga at extrajudicial killings nung nakaraang administrasyon. Ilang malalaking pangalan nga yung na-rekomendang kakasuhan. Kabilang na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Duterte, pinakakasuhan din ang Quadcoms na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at iba pa na napaglabag sa RA 9851 o ang Crimes Against Humanity. Kaugnay ito sa giyera kontra droga noong nakaraang administrasyon. Gusto rin pakasuhan si Duterte, Ruyina, Garna at iba pa. Kaugnay sa pagpatay sa 3 Chinese sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Pinakakasuhan din ang mga nasa likod umano sa pagpatay kay PCSO Board Secretary General Wesley Barayuga. Kabilang pa rin dyan si Garma at ilan pa sa mga dating kasalukuyan at mga opisyal ng mga PNP. Nirekomenda rin na ang investigasyon sa mga individual na sinasangkot sa illegal na droga base sa testimonya ni dating Customs Intel's Officer Jimmy Guban at umano yung custom fixer na si Mark Taguba, tulad na ni Davao City Representative Paulo Duterte, Nilo Abellar Jr., Paulo Gutierrez, Benny Antiporda, Jojo Bacod, Tita Nani at Alan Kabuyan. Gayon din ang iba pang tulad ni Michael Yang, Wayne Chonglin at Alan Lim, Charlie Tan at Sammy Uy. Kasama din umano ang mga sangkot sa Pogo-related illegal activities tulad ni na Attorney Harry Roque, Cassandra Leong, Alice Go, pati na rin si Tony Yang at Hong Jiang Yang, mga kapatid ni Michael Yang. Samantala, pinag-uutos naman ng komite, PAOK at AMLAC na hilingin sa korte na ipapris ang asset ng mga kumpanyang sangkot sa Pogo gaya ng Lockheed, South 99 Limited, Whirlwind Corporation at iba pa. Inilatag din ng komite ang ilan sa mga panukalang batas na kanilang isinusulong matapos ang mga naging pagdinig, tulad ng pag-classify at pagpaparusa sa extrajudicial killing bilang isang heinous crime at pagbabawal sa lahat ng uri ng offshore gaming, operation sa bansa at papaparusa sa mga lalabag dito. Samantala, nagkasagutan ang mga kongresistang si Erwin Tulfo at Richard Gomez kaugnay sa pag-amyenda sa batas tungkol sa pagsama ng media sa mga operasyon kontra droga. Sa privilege speech ni Erwin Tulfo noong Lunes, nananawagan siyang amyendahan ang bahagi ng Republic Act 2002. Partikular na tinukoy ni Tulfo ang Section 21 tungkol sa pagsama ng media sa anti-drug operations. Ang dahilan ng kongresista kaya gusto niya ipagbawalan ng media ay para sa kaligtasan nito at para rin daw panatiling balanse ang pagbabalita. Pero kaagad niyang tinabla ng Vice Chairman ng committee na si Congressman Richard Gomez na sinabi niya na napag-usapan na noon ang ipinupunto ni Tulfo ngayon. Katunayan, pasado na sa huling pagbasa ang panukalang pag-amyenda sa naturang probisyon. Dito na sila nagkasagutan. Since kayo po ay malakas sa Senado, baka pwede pong silang sabihan ninyo tapos na po tayo sa amendments natin. Pagdating po natin doon, Mr. Speaker, we will do that. Di na napasaring pa. At tatagal lang po tayo kasi dadaan pa tayong eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot tayo ng Senado ay 1 taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo ang talagang panalo kayo sa Senado. Dahil lusot na nga sa Kamara ang sinabi ni Tulfo, ang mungkahi lang ni Gomez ay bilisan ng Senado ang pagpapasa ng bersyon ng Kamara sa RA 9165. Kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo, tapos na po tayo sa amendments natin. Pagdating ho natin doon, Umabot kayo ng Senado, ay 1 taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado.